من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag kayong pumayag na kayo ay madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. At sinabi pa niya, o kayo mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayo mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng bawang katotohanan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. At nang sa gayon ay aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. At kung sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga mahal na kapatid sa Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maisagawa ang araw na ito at maisagawa ang araw ng Jum'ah, isa sa mga pagsamba na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil ang iba sa atin ay ngayon lang nandirito sa lugar na ito. At ang marahil ang iba sa atin ay ngayon lang din niya nakatagpo at nakadaupang palad ang kanyang mga kapatiran.
Pinagsama tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa Islam. Pinagsama tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pananampalataya, mga kapatid sa Islam. Kaya bilang paalala sa ating mga kapatid sa Islam, sa mabiyayang araw na ito, sapagkat ang pagpapaalaala ay siyang nagbibigay ng kapakinabangan sa sino mang taong may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakir in nafa'atid dhikra, at magpaalala ka sapagkat ang pagpapaalaala ay nagbibigay ng kapakinabangan sa isang taong mananampalataya. Sa araw na ito, mga mahal na kapatid sa Islam, hayaan niyo akong payuhan ng aking sarili at kayo, gayon na rin kayo mga kapatid sa Islam, hinggil sa ating pananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat Tabarak, sa mga unahan ng ayan na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagmamay-ari, na nasa kanyang kamay ang pagmamay-ari. Ang lahat ng pagmamay-ari dito sa mundong ito. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, at siya yung may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Siya na lumikha ng buhay at ng kamatayan upang kayo ay subugin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Upang kayo ay subugin kung sino sa inyo ang may pinakamainam na amal, na pinakamainam na gawa. Yes, mga kapatid sa Islam, isa sa layunin natin dito sa mundong ito, o ang pangunahing layunin natin dito sa mundong ito, ay magparami ng mabubuting mga gawain, mga kapatid sa Islam. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagdi-differentiate sa atin sa ibang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lumikha sa inyo upang kayo ay subukin, tayo ay subukin ni Allah kung sino sa atin ang may pinakamainam na gawa. Ganun mga kapatid sa Islam. Kaya naman, bilang isang Muslim, alam natin na ang ating buhay dito sa mundong ito, kung hindi man tayo magpapahalaga sa mga gawain na ito, na kung saan ang mga gawain na ito, alam natin, may mga gawain, hindi naman lahat ng gawain ng anak ni Adan ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring hatiin natin ang ating mga gawain. Gawain na ibadah, ang ibig sabihin pagsamba, at mga gawain na ada. Ibig sabihin ng ada ay yung mga nakagawian o ginagawian natin, na maaari ang mga nakagawian o mga naturalesa lang nating ginagawa ay hindi makapasok sa ibada o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa aya na pagsubok niya kung sino sa inyo ang may pinakamainam na gawa, yung gawa na kung saan dito binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpalan ng bawat isa sa atin. Sapagkat sa kabilang buhay ang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung gawain, yung gawa na naaayon sa Kanya at naaayon sa Kanyang mga kondisyon at kinalulugdan niya, mga kapatid sa Islam. Yung mga gawain na ibadah o pagsamba, na ang ibig sabihin ng ibadah, ito ay
jami'atun likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah, kama arafaha Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ang ibadah, ang pagsamba ay pinapaliwanag ito ng ating mga ulama, at isa dito si Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ito ay isang salita, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ang isang gawain na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ito ay isang salita na sumasaklaw sa lahat ng uri, lahat ng uri na kinaiibigan ni Allah at kinalulugdan niya mula sa salita at mula sa gawa. Tandaan po natin, lahat ng bagay na kinalulugdan ni Allah at kinaiibigan niya, ito man ay salita o hindi kaya gawa, mula sa ating salita at gawa, lantad man ito nakikita o lihim man ito na hindi nakikita. Ito ibig sabihin ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. At ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ang pinaka mahalaga, isa sa pinakamahalagang gusto kong ibigay sa inyo yung kahalagahan nito, na halos araw-araw natin itong ginagawa, mga kapatid sa Islam. Walang makakatanggi kundi yung tinatawag na pagsasala o yung pagdarasal. Meron pa sa atin tatanggi dito na mahalaga ang sala? Wala, mga kapatid sa Islam. Kaya naman sa kahalagahan ng sala, mga kapatid sa Islam, dahil ito ay pagsamba, gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pinatawad na ang kanyang mga naunang kasalanan at ang magagawa pa lang ng kasalanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan natin kung paano nagpahalaga sa sala. Malapit nang mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang santay malapit nang mamatay, ang kanyang mga naaalala yung mga bagay na mahahalaga sa kanyang buhay. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naaalala niya sa kanyang mga mahahalagang gawain, ang sabi niya, as-salah, as-salah. Malapit nang mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang mukhang bibig niya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Ang dasal, ang dasal, wa ma malakat aymanukum, at ang lahat ng pinagkatiwala sa inyong mga kanang kamay. Ibig sabihin, ang ipig-ipihiwatig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang salah, ang salah. Huwag niyong iiwan ang salah, mga kapatid sa Islam. Wallahi al-azim. Dahil ang salah dito sa mundo ito, la falaha bila salah. Walang tagumpay kapag walang salah. Yan itatak natin sa puso't isipan natin. Walang tagumpay dito sa mundong ito kung hindi ka rin lang naman nagsasala. Ano man ang narating mo sa mundong ito, mula sa mga makamundong bagay, kung ikaw ay pabaya sa sala, mga kapatid sa Islam, wallahi al-azim, walang pakinabang yan sa kabilang buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang prerequisite sa lahat ng gawain natin upang tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggapin niya muna ang sala. Alam niyo po ba yun, mga kapatid sa Islam? Ganon kahalaga sa buhay ng isang Muslim ang sala. Sabi nga ng ibang mga ulama natin, as-sala kal-oxygen, sabi nila. Ang sala ay parang oxygen sa katawan ng tao, na kapag nawalan ng oxygen ng katawan ng tao at nawalan ka ng sala sa kaluluwa mo, patay din ang kaluluwa mo, mga kapatid sa Islam. Napakahalaga ng sala, sapagkat gaya ng sinabi ko, prerequisite sa lahat ng gawain natin. Anong ibig sabihin, mga kapatid sa Islam? Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sa isang hadith na sahih, sabi niya, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang unang-unang tatanungin sa lahat ng gawain ni Adan pagdating sa kabilang buhay at unang kikwentahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang iyong sala.
ang iyong sala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Propeta Muhammad SAW. Pakinggan mo yung kasunod na sinabi niya. Fa'in saluhat, at kapag ito ay naging tama at tanggap kay Allah, tanggap lahat ng gawain mo. Wa'in fasadat, at kapag ito ay bumagsak, fasada sa'iru a'mali, ay babagsak ang lahat ng iyong mga gawain, mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang iniisip mong nagawa mong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa sadaka, mula sa lahat ng mga gawain na kung saan alam mong ito ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero pagdating sa kabilang buhay, sa araw na tatanungin ka na ni Allah, aking kapatid o aking alipin, ang sala na 5 beses sa loob ng isang araw, nagampanan mo ba? Nagawa mo ba? Mga kapatid, aminin natin sa ating mga sarili, sino dito sa atin ang hindi nagbabaya sa sala? Sino sa atin dito ang hindi nakalimot sa sala? Sino sa atin dito ang hindi nakatulugan ng sala? Sino mga kapatid sa Islam? Wallahi natin, walang ligtas sa atin dito. Paano na lang kung tayo tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Paano na lang pagdating sa kabilang buhay? Kapag haharap na tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, o ang alipin, ang 5 sala, nagampanan mo ba o hindi? Kaya pahalagahan natin ang sala, mga kapatid sa Islam, kagaya ng pagpapahalaga natin sa oxygen na ating nilalanghap, sapagkat wallahi al-azim, walang silbi ang iyong mga gawain dito sa mundong ito kung hindi ka rin lang naman nagpapahalaga sa sala. Yung iba dyan nagsasala sa araw lang ng Jum'ah, Allahul Musta'an. Yung iba dyan nagsasala lang ng kumpleto ng 5 beses sa loob ng isang araw kapag buwan lang ng Ramadan. Yes, mga kapatid, may mga ganong tao, Ramadaniyun. Ramadan lang nagpaparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasala lang kapag araw ng Eid. Wal-iyadu billah, mga kapatid sa Islam. Alam niyo ba, mga kapatid sa Islam, sabi ng mga ulama natin, wala silang ibang nakikita na mujarrad tarkuha, ibig sabihin, ang pag-iwan mo lang ito ay magiging hindi Muslim ka na. Wala silang ibang nakikitang gawain na kapag iniwan mo lang, magiging kafir ka na, maliban sa pag-iwan mo sa salat. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wasyirk tarkus salat." Ang pagitan ng isang tao na namamagitan sa pagiging Muslim at ang syirk ay ang salat. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Masakit na katotohanan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduang namamagitan sa pagitan natin at pagitan nila ay ang salat. Kaya kung sino man ang mag-iwan sa salat ay naging kafir na. Kaya kung sino man ang mag-iwan sa salat ay naging kafir na, mga kapatid sa Islam. 5 beses na pagdarasal, gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito nakasalalay ang iyong kaligtasan, mga kapatid sa Islam. Dito nakasalalay ang iyong kaligtasan sa kabilang buhay kung ikaw pa ay papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso na kanyang inihanda sa mga mananampalataya, o ikaw ay papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong inihanda niya sa mga taong suwain sa kanya at gumawa ng mga kasalanan sa kanya at hindi nagtauba sa kanya, mga kapatid sa Islam. Kaya ang Propeta Muhammad sabi niya, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ang dasal, ang dasal. Kahit gaano ka kabisi sa buhay mo, wallahi al-azim, kung malalaman mo lang na hindi worth it yung ginagawa mo yan, kapatid, ng pagtitilay mo ng sala o pag-iwan mo ng sala, hindi mo gagawin yan, mga kapatid sa Islam. Makakapag-antay yan, pero ang kabilang buhay, mga kapatid sa Islam, kapag ikaw ay humarap na kay Allah, ay hindi makakapag-antay. Kaya, mga mahal na kapatid sa Islam, lahat tayo may pagkukulang.
Sinasabi natin ito sa ating mga sarili at saka sa inyo, sa kalalakihan at kababaihan, upang pahalagahan natin. Ganun naman talaga ang tao hanggat hindi niya nalalaman yung kahalagahan at importansya nito, hindi niya pinapahalagahan talaga yung gawain. Ang Islam ay nagpapahalaga sa salah nang walang kasing pagpapahalaga dito. Gaya ng ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To the extent sa pagpapahalaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang excuse ang isang Muslim na lalaki na hindi magsala. Wala kang excuse. Alam mo kung kailan ka-excuse na hindi magsala, kapatid kong Muslim na lalaki? Kapag hindi ka na humihinga. To the extent na kahit ikaw ay hindi nakakatayo, magsala ka pa rin. Kung hindi mo kaya tumayo magsala, humiga ka o umupo ka. Kung hindi mo kaya umupo, humiga ka. Kung hindi mo kaya humiga, kahit nagagalaw mo lang yung kamay mo, magsala ka. Kung hindi mo nagagalaw kamay mo, kahit yung ulo mo lang, magsala ka. Kung hindi mo nagagalaw kahit ulo mo, yung mata mo lang, magsala ka. Kahit isip mo na lang yung gumagana, magsala ka pa rin. To the extent na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang isinabatas, o si Allah subhanahu wa ta'ala may isinabatas na salatul khawf, yung pagdarasal sa oras ng digmaan. Kahit nasa digmaan ng isang tao, nasa digmaan ng isang mananampalataya, hindi pa rin niya dapat kalimutan ng salat. May salatul khawf, yung dasal sa digmaan, mga kapatid sa Islam. Kasi ganun pinapahalagahan ng ating mananampalataya ang pagdarasal, mga kapatid sa Islam. Tandaan po natin, mga kapatid sa Islam, huwag po nating sabihin ito ay marami, 5 beses sa loob na isang araw. Huwag po nating sabihin mabigat sa atin, sapagkat kung pipentahin natin, ano ba naman ang sala? 10 minutes bawat dasal, or more or less na iaalay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Sa loob ng 24 hours na yan, tatanggalin mo lang ang isang oras, ilalaan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, consistent ka sa loob ng isang araw. 10 minutes sa loob ng isang araw, sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pagdubog ng araw sa gabi, 10 minutes lang. Yan ang hinihingi sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo pa magawa. Eh paano na lang kung pinatupad ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kautusan na ang unang kautusan sa salat ay 50 times na pagdarasal. Alam niyo po ba yun, mga kapatid sa Islam? Ngayon nga, 5 beses lang na pagdarasal, maraming reklamo. Eh ano pa kaya kung ang batas na original, na unang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala nung inutos niya ito kay Propeta Muhammad ay 50 times? Ano na kaya ang mangyayari sa ating mga Muslim at asa sa ating umma, mga kapatid sa Islam? Kaya naman, mga kapatid sa Islam, itong gawain na ito, ang pagsasala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pahalagahan natin bilang isang Muslim ng pagpapahalagang hindi kagaya sa ibang mga gawain. Wallahi, mga kapatid sa Islam, sayang ang pagpupursige ng isang tao dito sa mundong ito kung pagdating sa pagsasala ay babagsak siya. Ituro ninyo sa inyong mga sarili yung tamang pagdarasal, ituro ninyo sa inyong asawa ang tamang pagdarasal at ang kahalagahan nito, ituro ninyo sa inyong mga anak, ituro ninyo sa inyong mga kapitbahay at sa lahat ng inyong mga kakilala na ang pagdarasal sa atin sa Islam ay pinapahalagahan na gaya ng pagpapahalaga natin sa oxygen, mga kapatid sa Islam, na kung mawawala ang oxygen sa katawan natin ay mawawala ang buhay natin at mawawala ang buhay ng kaluluwa natin kapag walang salah, mga kapatid sa Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga mahal na kapatid sa Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami.
Itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kabutihan na ikabubuti ng isang mananampalataya maliban ito ay itinuro ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala din namang ikapapahamak ang isang mananampalataya maliban na ito ay binigyan ng babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaaring hindi mo alam yung mga pagsamba na yan dahil hindi ka nag-aral o maaaring nagpabaya tayo sa ating mga sarili. Pero kailanman, ay sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito kinukumpleto ko sa inyo ang aking biyaya at kinukumpleto ko sa inyo ang inyong reliyon at pinipili ko ang Islam bilang inyong reliyon. Kumpleto yung ating pananampalataya mula maliit mga kapatid sa Islam hanggang sa pinakamalaking pagsamba mga kapatid sa Islam. Kaya naman, kung ang isang tao ay nagagampanan niya ang mga gawaing inubdi kasi sa kanya ni Allah, kagaya ng pagsasala, kagaya ng pagbibigay ng zakat, kagaya ng paghahad, kagaya ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag nagagawa niya itong mga gawain na kung saan inubdi ka sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mga gawain tatawu'i. Ibig sabihin ng tatawu'i, mga gawain na kung saan hindi inubdi ka ni Allah, pero mayroong napakalaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo natin na ang mga gawain na ito ay napakarami mga kapatid sa Islam. Napakarami mga kapatid sa Islam. Kaya nga, kagaya ng naganap na matagumpay na third SPAG Salam Police Advocacy Group Summit dito sa lugar na ito sa Bohol, mga kapatid sa Islam, sa pamumuno ng Amir na ito dito sa masjid na ito sa Region 7, mga kapatid sa Islam. Isang uri ng gawain tatawu'i. Ibig sabihin, isang uri ng gawain na voluntaryo, mga kapatid sa Islam. Bakit natin sabing voluntaryo? Hindi naman ito inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa kabila na hindi ito inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, nandito kayo, nandito tayo. Tayo ay tumubon sa panawagan na magkaroon ng summit dito sa lugar na ito. Kahit na napakalayo nyo pa, ang iba sa inyo galing pang Mindanao. Ang iba sa inyo, wallahi, mag-isa lang pumunta dito. Nag-tracking para makarating dito, mga kapatid sa Islam. Nag-tracking para lang maka-attend dito sa summit na ito, mga kapatid sa Islam. Wallahi, ang lahat ng mga gawain na yan, nakatawu'i, na mga voluntaryong mga gawain ay hindi kailanman nawawala sa listahan ng inyong mga gawain. Ang importante dyan, mga kapatid sa Islam, kagaya ng sinabi natin kanina, kapag ang isang tao ay gagawa ng pagsamba kay Allah, kailangan niya ng ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, ito'y para kay Allah at hindi para sa tao. At kinakailangan niya ng mutaba'ah. Ibig sabihin na aayon sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bumastos ka man, kapatid sa Islam, nang hindi nalalaman ng ibang tao na marami kang ginastos, huwag kang mag-alala. Sapagkat kapag ikaw ay gumugol ng pera para kay Allah, hindi nasasayang yan. Wallahi, yun ang tunay mong kayamanan pagdating sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana ka samalun min sadaka. Hindi kailanman nababawasan ang kayamanan ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Kung ikaw man ay hindi nakakuha ng t-shirt pero nagbayad ka ng 800, huwag kang sumama ng loob. Kung para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpunta mo dito sa summit, hindi mo yan dapat manghinayangan sapagkat baka kinuha yan ng mas nangangailangan sa iyo at ibigay mo na lang na sadaka. Wallahi, ang magkita-kita lang ang kapatiran na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay isang blessings ni'ma na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Isipin mo yun, galing sa iba't ibang lugar, sa kabila ng napakaraming trabaho, nandyan yung pamilya, nandyan yung trabaho, nandyan yung negosyo, maaaring iba sa inyo may mga sakit ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang pamilya, pero iniwanan. Bakit? Dahil sa gawain na voluntaryo at hindi obligado. Kaya, ang magpapabigat sa gantimpala
Mga kapatid sa Islam, sa ginawa ninyo, ang magpapabigat sa gantimpala kung gaano yan bibigyan at susuklian ni Allah na gawain ninyo ay yung inyong intensyon. Mas ikhlas, mas pure, mas dalisay ang ginawa mo pagpunta dito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas malaki ang reward, mga kapatid sa Islam. Walang pakitang tao, walang pagmamalaki, walang panunumbat, wala, mga kapatid sa Islam. Yun ang pinakamainam na gawain. Ibig sabihin gawain na tatawid pag buluntan yung mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba, mga kapatid sa Islam, na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kabilang sa 7 taong masisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na kung saan walang silong. Ito'y mangyayari sa araw ng pag-uugong, mga kapatid sa Islam. Lalapit ang araw sa atin na halos isang dangkal na lang, isang dipa na lang ang araw sa atin. Sa araw na yaon, ang lahat ng tao ay maghahanap ng silong na kanyang masisilungan. At walang silong sa araw na yaon maliban sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung lilin ni Allah subhanahu wa ta'ala. 7 uri ng tao yun. Una dyan, imamun adilun, yung imam na makatarungan. Naging makatarungan, leader na naging makatarungan, imamun adilun. Pangalawa, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, ang isang binatilyong lumaki sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa 7 ito, ang gusto kong ibigay, ang emphasize dito ay yung tinatawag na warajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Kabilang sa 7 tao na ito na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang 2 tao na nagkikita at naghihiwalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang isang kapatid sa isang kapatid magtatagpo sa isang lugar, hindi dahil sa mga mundong bagay, hindi dahil sa business, hindi dahil sa pamilya, hindi dahil sa utang, hindi dahil sa anumang bagay. Sila ay magtatagpo at maghihiwalay, mga kapatid sa Islam, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hindi ba't gano'n ang nangyari sa amin? Pumunta tayo mula Luzon at sa lahat ng region, mula Luzon, Visayas, Mindanao, nagtagpo tayo sa isang lugar sa Bohol upang isagawa ang summit na ito, upang isa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, naway ang gawain na ito na tatawuin, na voluntaryo, na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggapin niya. Mula sa mga namumuno dito, mula sa mga taong bumugol ng pera dito at oras dito, mula sa mga ideyang ibinigay ninyo, at sa lahat ng taong tumulong upang maging matagumpay ang summit na ito, hanggang sa pinaka mababa na gawain. Walang mababa, mga kapatid sa Islam, sapagkat lahat ng taong tumulong dito ay may kanya-kanya silang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag niyong isipin na si Allah ay matamot sa pagbibigay niya ng gantimpala. Kumbaga, share. Grupo tayong gumagalaw sa grupo na ito. Ibig sabihin, grupo din ang pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, tandaan po natin ang sinabi ko sa inyo kanina. Sinusubok tayo ni Allah, kaya tayo binuhay dito sa mundong ito, upang tingnan sa atin kung sino ang may pinakamainam na gawa. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Ang may pinakamainam na gawa at sino ang may pinakamainam na pinakamaraming gawain, mga kapatid sa Islam. Wallahi, ang paraiso ni Allah ay hindi isang baitang. Hindi isang baitang at hindi isang level ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong isipin na pagdating sa kabilang buhay, mas napagod ka. Mas napagod ako dito sa pag-organize ng event na ito. Pero wala man lang papuri. Di ba? O di kaya hindi man lang nila na-appreciate yung ginawa ko. Allah. Kung isipin yan, kay Allah ka humingi ng reward, mga kapatid sa Islam. Sa kabilang buhay, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nung nanay nung isang namatay na sahabi,
yung kanyang anak namatay, hindi pa nagsisimula ang digmaan. Hindi pa nagsisimula ang digmaan, yung kanyang anak na pagkamalan na pinana, namatay. Nagreklamo ang kanyang nanay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hindi ko matanggap na yung anak mo ay namatay sa ganun lamang na hindi pa nagsisimula ang digmaan. Sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung kapag siya ay hindi nakapasok sa paraiso. Alam mo sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, waihat! Sabi niya, ano ang ibig mong sabi? Anong iniisip mo? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, iniisip mo ba na ang paraiso ni Allah ay isa lang? Innaha jinan. Sabi ng Propeta Muhammad, waihaka ya Umma Haritha, innaha jinan wa inna Haritha qad asaba al-firdausul a'la. Allahu Akbar. Sabi ng Propeta Muhammad, O Ummu Haritha, tunay na ang iniisip mo ay hindi tama, sapagkat innaha jinan, ito ay mga baitan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iyong anak ay kanyang nakuha ang pinakamataas na antas, yung Firdausul A'la. Allahu Akbar. Ang baitan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mi'at daraja. 100 baitang mga kapatid sa Islam. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahu al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa inna awsatuha wa a'laha." Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapag kayo'y nanalangin kay Allah ng paraiso, which is yun ang goal natin makapasok sa paraiso. Kapag nanalangin kayo kay Allah ng paraiso, ay hilingin nyo sa kanila ang Firdausul A'la. Bakit? Ano itong Firdausul A'la? Sapagkat ang Firdausul A'la ang pinakagitna ng paraiso at ang pinakamataas nito. Kaya kapag hiling kayo kay Allah, hilingin ninyo at hilingin natin yung Firdausul A'la. At kapag kayo gagawa ng anumang mga pagsamba man yan na inubliga o tatawurin mga voluntaryo, huwag niyong isipin, mga kapatid sa Islam, na pare-pareho ang makukuha natin ng timpala. Depende yan sa intensyon natin. Ang importante, alam ni Allah kung gaano ka nagsikap. At sa kabilang buhay, inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tunay na si Allah ay hindi niya kailanman aapihin at babaliwalain ang ginawa ng isang taong mabuti na kahit katiting lang. Wala kang pamihinayangan, kahit maliit na walang nakakakita, basta't yan ay para kay Allah. Sa kabilang buhay makikita mo. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kabutihan, kahit kasing liit lang ng atom, ay makikita niya sa kabilang buhay. Ay sino man ang gumawa ng kasamaan na isang napakaliit na atom, ay makikita niya sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid sa Islam, habang Muslim tayo, at hanggang sa pagiging wakas ng ating buhay Muslim tayo, ang pagsamba natin kay Allah at paggawa natin ng kabutihan ay ipagpatuloy natin. Bakit? Ang tunay na pahinga ng isang mananampalataya. Huwag kang matukontentong nakagawa ka ng pagsamba ngayon. Pagkatapos ng pagsamba, sundan mo ng pagsamba. Sundan mo ulit ng pagsamba. Sundan mo ulit ng kabutihan. Huwag kang makontento. Nakapag-hajj ka na, okay ka na? Hindi, sundan mo ulit ng pagkabutihan. Hanggang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo si Allah. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan mula ngayon hanggang dumating sa iyo ang katiyakan, ang yakin. Ang ibig sabihin ng yakin ay ang kamatayan. Sumamba ka kay Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Magkaroon ka ng inisyatibo sa iyong sarili sa mga gawain, lalo na dito sa lugar, sa ating grupo na ito ng SPAC. Inisyatibo sa lahat ng bagay at hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluhuran at ang kanyang pagtanggap na ikaw ay biyayaan niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin.
اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم تقبل منهم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم داوي مرضاهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم من اليهود الغاصبين، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.